Nagbabalik ang PTV Sports. Kamakailan nga ay nagbukas na ang isa sa Collegiate League sa Norte. At para mas bigyan tayo ng detalye about this, ay kasama natin live ang chairman ng NCAA North na si Chris Bautista. Welcome back, Chair. Magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning, Coach Chris. Sabihin natin si Coach Chris kasi sobrang involved sa mga leagues. Now, let's talk about this NCAA North. Coach Chris, paano niyo po mai-ensure na itong NCAA North is not just a regional tournament but a true breeding ground po for future national athletes? NCAA North, ang goal naman namin dito is mabigyan, long term din, hindi lang basta isang liga lang na after this tapos na. Ang goal din namin dito is, yun nga, mabigyan ng exposure yung mga nasa provinces naman, especially ngayon na nakafocus kami sa Norte. Di ba, ito mga to, alam natin ang collegiate spotlight is nasa Manila eh. Di ba, mindset lahat ng tao, kailangan pumunta ka na Manila para magkaroon ka ng mas maganda exposure. Pero ang Norte, itong NCAA North, ang goal is instead na sila ang pumunta dito, kami ang magdadala ng liga para sa kanila. Actually, na-mention nyo nga na kadalasan nakasentro sa Maynila yung mga talented na mga athletes natin. No? So paano kaya mababago ng NCAA Norte ang mindset na to? Of course, unang-una, dapat mabigyan natin sila ng mataas na level ng competition, magandang media coverage, live stream, and then siyempre sa support ng mga local and mga private and public sector. Importante yun eh. Pag matutulungan tayo ng mga ganitong tao or company, I think mas lalaki at mas ang mga taga-probinsya o mga taga-norte, mga taga-norte lang, no? Ang pinag-usapan dito yung mga hindi yung gustong makarating ng Manila eh. Di ba? Na mga maraming talento na dapat ma-discover, alam ko makikita natin yan. Exciting, no? So you're saying lahat ng mga games nyo are gonna be covered, maganda yung mga broadcast, lahat yung mga atleta natin, makikita sila ng buong Pilipinas and even internationally. Yeah, actually nag-open kami nung Friday. Swerte dahil yung school ng Cordillera Career Development College, Wow. may land, may magandang internet na sila. So, bisan pag wala kasing, yun ang nagiging problema naman sa province, unlike dito eh, yung bang connection, yung sa internet. Oo. So kung meron, walang problema dan live talaga siya. Kung hindi man, na-delayed telecast namin ginagawa. Alam mo, Jen, kanina nagkwentuhan kami ni Coach Chris at nabanggit nga niya na pumupunta siya sa North on his own. Yeah. And I think that's one thing para mas ma-develop po yung mga tao doon to be exposed kung ano yung nagiging production behind a collegiate league. Can you tell us more about this? Itong Norte, itong NCAA North, hindi lang school and players ang binibigyan ng exposure. Actually ito, tama yung sabi ni Miss Meg, no? Ako lang ang taga Manila na nagpupunta, nakasama sa North, sa NCAA North. Para wala ko din lang staff ko na nasa Manila. So lahat ng staff na andun sa North para mabigyan din sila ng exposure. Like yung dito may mga courtside reporter, may mga panel kami, yung mga play-by-play, at least sila excited din. Ito ngayon, ang plano ko nga, yung mga local coaches doon, yung mga coaches sa isang team, baka bigyan ko sila ng chance din, magkaroon ng time, para din magano sila, mag-panel. Lahat naman yan gusto, di ba? Magkaroon ng ganyan. Kaya lang, wala nang magbigay ng, chance magbigay ng opportunity na mag-panel. Pero okay lang yan. Ito, try and error lang naman yan, di ba? Pero pag once na magkaroon ng kumpiyansa yan, tumutuloy-tuloy. Parang yung kumpiyansa, ito importante eh.
sa tao na hindi lang sa players pati sa mga sa mga empleyado. It's, Yeah. sorry, Maggie, I was just gonna say it, underrated, no? Na parang inisip mo, pag may liga, inisip mo agad yung mga atleta. But syempre may mga organizers, Yes. there's True. the broadcasters, the cameramen, everybody behind the operation. Not only cameraman, ha? Ito yung mga nasa mga official table, That's right. referees, di ba? Oo. Hindi mo na kailangan kumuha ng referee from Manila na dadalhin mo doon, bigyan mo sila ng opportunity na sarili nila. Mali mo, makita rin sila from Manila na, okay, itong referee to. Mahusay ito. That's Madala true. sila dito. Yeah, it's really the lifeblood of sports is the Oo. competition. di ba? Exactly. Parang ang this is the inaugural opening of the NCAA North, but at the same time, training ground din Yes, ito. Nang hindi lang ng mga basketball players, ng mga officials, but also pati yung production team Yes. nila. Yeah, it's great. So, hand in hand talaga. Now, ano po yung nakikita nyo based on your assessment, yung mga kakulangan ng mga universities in terms of their sports programs? Ayan. Ang number one dyan, siyempre, yung facilities. Di ba? Unlike dito sa Manila, napakarami na. Doon, bihira ang wooden court. Di ba? Mabibilang mo lang talaga. So, ginagamit namin minsan yung mga Taraflex, or maganda man yung court nila. Kasi yun lang ang pwede namin laruan eh. Buti ng ibang schools, hindi naman lahat ng schools may mga gym, no? Next is yung fundings. Diba? Number one, yung fundings niyan. Kahit na gusto nilang pumunta sa Manila para sumali sa mga mas malalaking liga, hindi nila magawa dahil yung fundings is not enough na ma-cover yung expenses nila. So, ito papasok ang NC, no? Yun nga, katulad yan. Ginawa namin sa NCAA North, divide namin sila into 4 divisions para ma-cover yung buong norte. Kasi yung team mo, for example, ako sa taga-Bataan or Bulacan, ang game ko, kalaban ko, taga-Abra o taga-Ilocos Norte. Ang hirap siguro mag-travel from itong taro na to, bukas ang game ko, ngayon pa lang, 2 days before, tatakbo na ako doon. Oo. So maraming, yung mga estudyante, kaaral din to eh. Marami silang mga subjects na hindi mapapasukan. Pero yung ginawa namin na 4 na divisions, yung Lowland, Highland, Midland, Summit, kayo muna sa tabi-tabing lugar mo, kayo muna maglaban-laban. Yung champion nyo, champion sa lahat ng divisions, maglalaban din naman kayo eh. After ng lahat niyan. So yung 4 na divisions, maglalaban ulit yun para sa NCAA North champion. Nice. Actually, kakaroon din ng mga regional rivalries yan. Oo. Mas maganda kasi Oo. definitely may expansion. Like yung, bigyan ko kayo ng idea, yung Lowland, nag-start lang last Friday. Ito yung mga areas na nasa Pampanga, Bulacan, Pangasinan, Tarlac, yun. Tapos itong Midland naman, ito yung mga sa Tugigaraw, Ilagan, Cagayan Valley, basta nasa bandang sa Asia, And then yung Summit, ito naman yung Bataan, Zambales, Subic, Olongapo. Pag mapansin mo, nandun lang sila, tabi-tabi lang, di ba? And then yung Highland, ito naman yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and some part of Baguio and Benguet. Benguet is nasa Lowland. Baguio naman is nasa Highland. Ang lawak nito. Oo, ang ganda. It's a huge area na kina-cover ninyo. No? So, for this competition now, ang NCAA North, isa sa mga thrust niya is to be able to develop yung mga athletes na hindi na sila kailangan pumunta ng Maynila. May pressure ba from your end na kailangan, kailangan makadiscover tayo na magaling kaagad. Kailangan meron tayong pambato this season. Yung galing nandyan eh. Yung mga sila, nandyan yung galing. Wala lang magbigay ng opportunity, mapakita yung galing nila. So ito, mapasok ang Norte. Pressure talaga nandyan eh. Hindi naman isang season pa lang makapag-produce kagad tayo ng players eh. Dito ko nga nalaman na si Renz Abando is galing pa na ng isa sa member namin ngayon na team, na school, yung field CST. Doon pa na siya galing. Renz Abando is from La Union. So, siguro sa La Union, na-recruit siya ng school sa La Union. I don't know pero
nung nasa Pangasinan noon, yung tinuro sa akin isang kasama ko, na, coach, dyan galing si Abando. So, kung nakapag-produce ng isang Renz Abando, bakit, I'm sure hindi lang isa yan. At may mga naglalaro naman dito sa Manila, mostly dyan galing ng provinces nila. Diba? Kaya lang, ang nangyayari, pagdating nila dito, minsan, hindi naman sila nalagay sa Team A. Swerte si Abando, nag-Team A kagad siya. Paano yung ibig na bibigyan ng opportunity? Kasi hindi lang naman sa Norte, nanggagaling ang players. Nanggagaling yan minsan sa South. Nanggagaling din sa Visayas, Mindanao. Hindi lang yun. May mga field foreign pa. So yung competition dito, grabe talaga, mas malupit. Ngayon, kung meron kang ganito, meron kang NCAA North sa lugar mo, bakit ka pa kailangan pumunta? Eh di doon ka na sa lugar mo, naglalaro ka kasama yung family mo, enjoy ka pa. Ngayon, after mo nag-graduate ka, mag-pro ka, magtrabaho ka na, tapos na. Pero andun yung chance na nakita ka ng ibang liga o ibang mas malalaking liga, like mga PBA o Pro, MPBL, makita ka nila, meron palang gano'n invite natin yan. So talaga nga, makakabigay ito ng opportunity na makita sila ng mga malalaking liga na meron talagang magagaling sa mga probinsya, lalo na sa Norte. Pero idagdag ko lang po, Coach, ano po ba yung plano nyo para masiguro na hindi lang po competitive itong NCAA North, but also maka-establish po kayo ng isang sustainable at pangmatagalang sistema para po sa development ng ating mga student athletes? Sustainability, of course, we need the help of mga public and the government sector. And alam mo naman dito sa province, hindi naman compare mo sa Manila na hindi ganun kalaki yung tournament fee. Hindi natin pwedeng kunin sa kanila yan. Alam naman natin na limited lang yung budget nila para dito. So kami ang nag-a-adjust para dyan. Humingi kami tulong sa mga kaibigan, mga mahilig din sumuporta, lalo na sa mga sports-minded, na willing talaga yan. And then, para tuloy-tuloy yung ginagawa namin, programa ang dinala namin dito eh. Hindi na kami, nag-start kami sa collegiate. So after this, yung mga 19 under naman ang sisimulan namin. And then, before that, marami nilulook up yung mga teams, mga schools, ay mga players. So, after 19, gawin namin yung 16 under, yung junior, ano ba to? Tawag ito, junior high. Yung may senior high, may junior high. And then yung elementary, mga grade school, mga 12 and under. Para alam ko na, 12 ako, after ko, may pupuntahan pa pala ako. Kasi andyan yung junior high. After this, senior high. Pagtapos nun, may collegiate pa. Sa school, ganun din. Kung kaalagaan mo yung players mo, hindi nalilipat yan eh. Bakit pa sila pupunta ng Manila? O bakit pa sila pupunta ng ibang school? Ang recruitment ngayon, iba na. Talagang kailangan may na, di ba? May pera na. Real talk na. Yeah. Ano yung exciting dyan is, hindi lang para sa mga atleta na mabibigyan sila ng oportunidad, pero pati na yung mga businesses in that area. They have an opportunity to support and build the community as a whole. No? And if you're saying all the way from elementary to college, ang daming opportunities to be exposed now to high-level competition. So, very exciting. And I think, I just wanted to bring back yung binabanggit mo. No? May mga talented athletes na sabihin natin galing sa mga iba't ibang probinsya, pupunta sila Manila, uupo sila sa bench. Hindi din sila na-expose sa level of competition, and hindi sila na-expose to scouts and everything. No? So, hindi naman yung pare-pareho yung path patungo sa pro. Right? So, posibleng magstay ka muna, hone your skills, mas makuha ka ng mas magandang exposure, mapakita ka sa mas maraming coaches before you move on to the next step. And ano yan eh, for example, yung isang players, ang naka-scout siya is coach. So dadaling ka sa Manila, upo ka pa rin din, pero napalitan yung coach. Hindi ka type ng coach. So upo ka muna, nandun ka. So ang galing mo sa province mo, sa lugar mo, sa school na pinanggalingan mo, kumbaga blue chip ka sa kanila eh. Pagdating mo sa Manila, nakaupo ka na lang. And then ka pa ng mga ka-teammate mo na iwan mo. Kasi sila naglalaro. Ikaw nakaupo ka na lang. Yes. Di ba? So gagawin ko, babalik na lang ako sa province ko. Eh paano kung 23 na ako? Oo. Paano pa ako makakapaglaro? Pero ang gusto ko dun sa naging concept po ni Coach Chris is that yung continuity from young hanggang pagiging college student.
That's why, sabi nga natin we do develop athletes dapat habang bata pa. Para ma-ingrain na sa kanila yung discipline. Ang advantage ito, ang advantage ito, nung nag-coach ako ng high school sa Lasal, no? Naging part ng trabaho ko yung mag-recruit. Diba? Pero wala kaming pangbigay ng pang-offer. Ang offer lang namin is scholarship, yung food allowance, mga ganyan, dorm. Pero makikita mo, maraming bata talaga na marami doon na hindi mo naman pwedeng kunin lahat eh. Like kaya sa team, hindi naman lahat yan kukunin buong team eh. May allocation lang eh. For example, ako, pagpunta ko doon, kailangan dalawa lang ang kukunin ko. Kasi yun lang ang scholarship ko nila. Pero yung ibang mga nandun, wala na. Andun na lang. Nasasayang na lang ba yung opportunity na pwede pa silang may labas yung talent nila. Diba? Pero kung meron kang ganitong liga, ayan yung malaking liga sa inyo. Hindi lang natatapos siya kasi pag champion mo dito sa division, meron ka pang pupuntahan, makakalaban mo. Mahirap man pagsabay-sabay yung 32 teams, yung 32 schools. Diba? Paano mo tatapusin yan? That's quite interesting. So yung experience mo sa pag-recruit, sa pag-scout, kulang yung dalawang scholarship na baon. Oo. So madaming talents that don't get that chance. Hindi sila nabibigyan talaga ng shot. Totoo yun. No, Marami. yeah. Coach Chris, you've been in the industry for so many decades already. Ano sa tingin niyo yung nakikita niyo yung karaniwang problema ng mga atleta kung bakit hindi natutuloy nilang makamit ang kanilang mga pangarap? For some, they want to be a professional basketball player, pero nauutot. Ano po yung mga karaniwang rason nito? Siguro ito yung nakita ko before, no? Magagaling yung players, magagaling. Kaya lang pagdating sa iba kasi hindi nag-aaral eh. Ang ginagawa lang nila, okay, player ka, pero hindi pumapasok. So pagdating sa next level mo, hindi mo ma-adapt yung tinuturo ng coach. Hanggang nawalan ka ng gana. Siyempre, kung hindi ka nagagamit, ang gagawin mo, aalis ka na. Pupunta ka ngayon apply ka na lang, binabayaran ka naman. Yung mga players na nasa panalay na lang, di ba? Hindi ko naman sila pero ibig sabihin, kung sa mababa pa lang na guide na sila na maayos, hanggang pagtaas niyan, tuloy-tuloy. Kasi importante, aral pa rin eh. Kasi ang basketball is andyan lang yan eh. Once na-injured ka, paano ka na? Pero kung na-guide ng maayos yan, maganda yung education. Hindi man, lahat naman schools maganda yan eh, may tinuturo eh. Kaya lang minsan ang players talaga hindi lang sila nakapokus sa pag-aaral eh. Nakapokus sa paglalaro lang eh. That's interesting. For both the sport and for life outside of basketball, kailangan magaling ka rin sa pag-aaral. Yes, sabay dapat. Academics, yeah. Nagiging intellectual na rin yung laro eh, di ba? So kailangan makuha mo rin yung information mula sa coach mo. Sabi nga nila, di ba, pumasok ka lang. That's true. Pumasok ka lang. Pero yung naka-enroll ka, tapos hindi ka naman papasok, dahil tapos nila-tolerate ka lang ibang coaches na, sige, punta ka lang dyan, ako sa akin. Pero kung pumasok ka, siguro naman pumasok ka, 2 hours o 1 hour, nakikinig ka. At least kahit paano, may mapasok sa'yo. Kaysa yung nasa labas ka. Di ba? I know for some schools also, yung mga varsity players nila, they require their athletes na to maintain a certain grade in order to be part of the varsity. Otherwise, malalaglag sila for being part of the team. Point 1 lang, di ba? Hindi mo, kulang ka, wala, upo ka na naman. Nasa magandang school ka pa, nakaupo ka lang. Doon sabihin sa'yo ng mga kasama mo sa province, kami naglalaro, ikaw hindi ka naglalaro. So, aral ka talaga, di ba? Maganda naman ang schools ngayon. Nagbibigay naman sila ng tutor. Yes. Diba? Hindi naman ang maganda sa mga schools. Talagang tinutulungan nila yung mga estudyante nila talaga. Kasi promise nila sa pagulang yan eh. That's right. Diba? That's right. Alright, very exciting Yes. dito sa NCAA North. And we are looking forward dito sa mga susunod na mga laro ng NCAA North. With that, Coach Chris, maraming salamat again for gracing our show and marami pa na guestings. Thank you again.